Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, may kabig itong sasakyan niya tapos hirap pa siyang humatak. Nakailang balik na daw siya sa gumawa pero hindi rin makuha yung problema. Kaya nga kung napanood yung part 1, pinalitan ko ito ng repair kit. Dahil nga sa diagnose ko, ang nakita kong problema, yung repair kit nito kailangan palitan tapos kailangan linisin yung loob ng brake caliper. Siyempre kasama doon yung piston. Ayan mga boss, sa pagbiblid na ginagawa ko, buo na yung fluid na lumalabas. Kaya pag ganyan, pwede nyo nang tigilan yung pagbibleed dito sa brake caliper tapos magsalin na ulit kayo ng brake fluid dito sa reservoir niya. I-level nyo na yan mga boss. Tapos ilagay nyo na yung takip niyan at pwede ka na ngayon lumipat sa kabilang side. Dahil nga yung binili ni customer na repair kit, pangkabilaan na yon para dito sa dalawang brake caliper mo sa harapan. Pag ganito kasing problema mga boss na hirap kang humatak itong sasakyan ni customer tapos meron pa daw itong kabig, ipinapakita ko ng buo yung video para kung sakaling may kakaiba dito sa kabilang side, makita nyo at hindi ko kayo madaya. Kumbaga buo itong video na ang ginawa ko nga, pinalitan ko lang ng repair kit, naging okay na itong sasakyan ni customer. Ayun ang point. Kaya nito mga boss, napagawa na ni customer itong sasakyan niya. Pero itong sliding pin bolt, hindi man lang siya nilinisan tapos nilagyan ng grasa. Kaya nangyari, nagkaroon ng paninikit dito sa brake caliper ni customer o sa preno niya dito sa harapan. Dahil nga yung sliding pin, hindi siya nag-aatras sa bante. Ayun mga boss, kung makita nyo, tinanggal ko na itong brake caliper. At sa pagtanggal ng piston dito sa brake caliper, iba naman yung style na gagawin ko. Para kahit papano, meron kayong choice. Kung makikita nyo, pinapalo ko itong brake caliper dito sa semento. Kaya lang yung brake pad, hindi ko pa pala natanggal. Ayan, natanggal ko na. Ipalo ko ulit itong brake caliper para bumitaw itong piston. Ano? Di ba oh? Oh. Kalawang eh. Ayun mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong piston dito sa loob ng brake caliper. Yun nga, parehas din ng unang piston na tinanggal ko, parehas silang kinapitan na ng kalawang. Ito namang tinanggal ko mga boss, yan yung boot ng piston. Tapos, ito namang brake caliper, syempre, anong gagawin ko dyan? Tatanggalin ko muna itong piston seal niya dito sa loob. Ayun mga boss, natanggal ko na yung piston seal. Tapos gagamit ako ngayon dyan ng liha. Para itong piston, patanggal ko yung kumapit na kalawang dyan. Ayan o, makikita nyo. Ganun lang naman mga boss kung paano ko nilinis sa part 1 itong piston pati itong brake caliper. Same procedure lang sa ginawa ko ng paglinis dun sa piston at brake caliper ng part 1. Gumamit niya ako ng liha para matanggal ko yung kalawang na kumapit dito sa loob ng brake caliper, ganun din sa piston. Tapos gumamit ako ng manipis na flat screw para malinis ko at matanggal ko yung kalawang na kumapit naman dito sa pagkakabitan ko ng piston seal. Kapag okay na, syempre babanlawan niyo siya ng maigi. Siya nga pala mga boss, i-shoutout ko muna sila Eric Sebastian, Pons Angelo, Jokes Farming, Charion Mayo, Silong Yanshu, Newport, Orland Tihada, at Jolie. Salamat sa inyo mga boss sa mga panonood at suporta. At dalangin ko sa Diyos na sana maingatan kayo. Balik na tayo sa trabaho mga boss. After ko ngang mabanlawan itong brake caliper, kung makikita nyo, hinanginan ko na yan. Siyempre mga boss, yung piston nito, importante rin yan na mahanginan nyo. Tapos, yung piston seal niya, kung makikita nyo, pinahiran ko na yan ng grasa. At syempre, bago ko ilagay yan dito sa brake caliper, kung makita nyo, binalawan ko muna itong loob ng brake caliper ng brake fluid. Tapos, inilagay ko na ngayon itong piston seal niya. Tandaan nyo mga boss, check up nyo maigi itong piston seal. Dapat maayos yung pagkakalapat niyan. Para pag inilagay nyo nga yung piston, hindi madamage yung piston seal. O di ba? Pati itong piston mga boss, kung makikita nyo, pinahiran ko rin yan ng grasa na pag okay na, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong boot. Siya nga pala itong boot mga boss, meron siyang baligtaran na, kaya silipin nyo maigi kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Trinay kong idiin itong boot mga boss, kaya pala kapag pumersa ka, ididiin mo lang siya. Kasi mga boss, itong boot, kaya inuna ko nang ilagay yan kasi mas madali naman siyang ikabit kapag nailagay mo na itong boot dahil nga sa matigas naman yung pagkakakapit nitong boot dito sa brake caliper, hindi siya matatanggal basta-basta. Tingnan nyo, ilalagay ko na itong piston, iangat nyo lang yung labi nitong boot, ipasok nyo na kagad siya dito sa loob ng piston, tapos pag medyo nahirapan ka, gumamit ka ng manipis na flat screw para may angat mo itong labi ng boot nang sa ganun pumasok na itong piston. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pumasok na at naglagay na rin ako ng ilaw dahil nga sa madilim na. Pero bago nyo idiin itong piston, buhusan nyo muna ng brake fluid yan para kung sakali may dumikit na dumi, matanggal.
tapos gumamit ka na ngayon ng tools mo, idiin mo na itong piston dahan-dahan. Yan o, di ba? Pumasok na siya dito sa loob ng brake caliper. Pwede mo na ngayon ilagay itong bagong brake pad. Sa paglagay naman itong brake pad, mga boss, kung makikita nyo, inangat ko lang naman itong clip niya dito sa ibabaw ng brake pad. Tapos itulak nyo siya para yung umbok ng brake pad pumasok dito sa loob ng butas ng brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na itong brake pad, lumapat na siya. Kaya itong pangalawang brake pad naman ang ilalagay ko. Paglagay ng brake pad mga boss, meron siyang guide. Kaya hindi naman kayo maliligaw dyan. Tapos yung dalawang boot dito sa brake caliper holder, ayan yung pinakita ko. Tinanggal ko yan mga boss dahil nga sa papalitan ko yan ng bago. Ayan mga boss, yung bago, ididiin nyo lang naman yan dito sa brake caliper holder nyo, kakapit na siya. Ayan o, di ba? Ganun lang siya kadali. Basic. Tapos pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong brake caliper mo. Siyempre dapat nakasentro yung butas niyan sa pagkakabitan mo ng sliding pin. At itong sliding pin, hindi ko na pinakita sa inyo, nilinis ko yan mga boss. Importante na malinis yan bago mo ilagay dito sa brake caliper mo. Papunta nga sa brake caliper holder. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Pinapahiran ko ng grasa yan bago ko ilagay dito sa brake caliper. Tapos gamit ka na ngayon ng socket na simula number 14 para maipanel mo na nga yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt mo sa brake caliper. Pag okay na, hindi mo na ngayon ilagay itong brake hose. Siyempre, yung banjo bolt niyan, ilagay mo. At huwag mong kalimutang ilagay sa magkabilang dulo yung washer niyan para hindi siya magkaroon ng leak. Ayan mga boss, nakita nyo naman, di ba? After ko nga may ilagay yung washer dito sa banjo bolt, ipinakapit ko na yung thread niyan dito sa brake caliper. Tsaka ako ngayon siya hiligpitan, pero check ko muna yung linya kung okay. Pag okay, final ko na yung higpit dito sa banjo bolt. Tapos pa-start ko na itong makina. After nyo nga mapa-start itong makina, kailangan nyo mag-bleed para yung hangin dito sa brake caliper matanggal. Sa pagbe-bleed na gagawin nyo, syempre, may magpapump ng brake pedal. Kailangan nyo na makakasama dahil nga siya yung magpapump ng brake pedal at ikaw naman ngayon yung magbe-bleed. Sa pagbe-bleed mga boss, ipapump yung brake pedal. After ng ilang segundo, nakapirmes, nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo itong bleeder para yung hangin niya lumabas dito sa loob ng brake caliper. Eh mga boss, kung nakita nyo, di ba, pag luwag ko, may bula-bulag lumabas dito sa bleeder niya. Pag ganyan mga boss, ulitin nyo lang yung pagbi-bleed. Kumbaga, ituloy nyo lang. Pero pag buo na yung fluid na lumalabas, pwede na yun. Ito mga boss, panoorin nyo kung paano ako mag-bleed. Bomba! After ng ilang segundo, perme, nakadiin sa brake pedal. Perme! Tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder. Bomba! Perme! Ito, buo na. And mga boss, nakita nyo naman, buo na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder, kaya inilagay ko na yung cap niyan. Diretso manibela. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Nakita nyo naman, di ba, ginabi na kami. Kaya ang susunod namin gagawin ni customer, after namin masalina ng fluid dito sa reservoir niya, syempre mag-road test naman kami para malaman namin kung naging okay ba itong sasakyan sa pagkakagawa ko. Ito nga pala, yung isang cup ng bleeder, dapat may ilagay ko rin yun. Isang cup. Eh mga boss, nakita ko na, ilagay ko na yun. May fluid na? Message naman, lagyan ko na. Nga lang, hindi ko Okay na yan, road test natin. Ito na yung pinakihintay ko mga boss kung naging okay itong sasakyan ni customer. Natin. Saan ba kabit nito? Kanan. Kanan? Pero nagpaalay ka na. Opo. Pero yun, nagpaalay na pala si customer pero hindi pa rin nila nahuli yung sira. Saan tayo? Kaliwa. Alam niyo mga boss, sa pag-road test na ginagawa ko, napaka-importante sa akin nun. Unang-una, para malaman ko kung satisfied ba si customer sa paggawa ko. Ayaw ko kasi sa lahat yung aalis yung customer na meron pa siyang problema. Maganda pag naghiwalay kami, masaya kaming maghihiwalay. Kumbaga, good sa kanya, good din sa akin. Gaya nito mga boss, habang tumatakbo itong sasakyan, inoobserbahan ko na yung pagdadrive ni customer. Preno. Okay, malambot naman, malambot yung preno. Okay. Ha? Okay. Hindi siya patulad before na kapag binibigla mo, umiinto ka agad. Huminto agad. Ngayon talagang smooth, dahan-dahan siya. Dahan-dahan siya. Tapos yung atak niya, okay na yung atak niya. Okay na yung atak niya. Pigil yung atak eh. Ganyan niya sa yung ano mo, di ba? Lumalaban yung preno. Kailan? Parang nanglalaban siya. Eh, medyo mabagal yung atak niya. Ngayon? Hindi. Ano? Yung una? Yung una. Kala ko ngayon eh. Eh ngayon? Ayun. Konting piit lang. Maano agad eh. Konting apak lang. Konting apak lang sa gas. Uusad agad. Uusad ka. Eh nakita mo naman yung sorry, piston, di ba? Talagang grabe ka lang. Nahirapan maglinis eh. Ginabi tayo, ayoko lang madaling yung trabaho. Ayun, ganda.
Dito tayo dyan, sir. Break tayo. Saan? Dito, dito. Yan. Dito. Up. Liko. Yan. Break tayo. Siguro naman mga boss, naririnig nyo habang nagro-road test kami na okay na kay customer itong sasakyan niya. Na ayan nga yung sinasabi ko sa inyo, ang gusto ko palagi pag nag-road test kami, ang hahatol si customer, hindi ako. Balik tayo sa pag-road test mga boss. Napalan mo na to, diba? Apo. Tingnan mo kung may kakabig pa siya, kung kakabig pa lang ano. Ha? Siya. Ayan, bitaw. Okay. Kailan mo naramdaman yung ano? Yung pagbagal ng hatak? Nung bago mo PMS, tapos ganun. nung during, after ng PMS, ganun pa Bag- rin. Ganun pa rin kahit na PMS na. O ngayon, okay na ba? Okay na. Ayun. Ha? Konting piit lang sa gas eh. Oo. Bumibilis pa. Umaarangkada kagad. Dati hirap na hirap ano? Ayun. O ano? Naramdaman ko eh. Yung pagtapak mo ng kaunti sa gas, di ba? Konting pihit lang eh. Hirap talaga maghanap ng mekaniko na makakatiwalaan. Hindi mo, PMS mo na, hindi pa rin nakuha yung sira, ano? Di ba? Sige, dito tayo, pasok niya. Okay. Okay na, ha? Very good ba? Satisfied. Nakailang punta ako sa ano eh. Sa pagawaan? Nakatatlong balik na kami. Sa pagawaan? Hindi pa rin nakuha? Hindi pa rin ako. Awa ng Diyos, nakuha na natin. Hindi mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakawa kayo ng idea. At kung maaari, huwag din naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko mga bossing. Ito, ginabi na kami. Oh. Ilang mekaniko na daw yung tumingin, hindi makuha-kuha. Pero ngayon nakuha ko na. Salamat sa Diyos.